po sa inyong lahat, no? Well, napabalita po ngayon at inanunsyo ng presidente mismo na nahuli na raw po si Zaldico at siya daw po ay nasa bansang Czech Republic. Well, unang-una po, no? Ang pagkakahuli po niya siguro ay dahil nakansela ang kanyang passport. Pag nakansela po ang passport ng isang tao, under international law, siya ay magiging undocumented alien and subject to summary deportation. Pero kung meron po kayong access kay Zaldico, pwede ba ho iparating ninyo ang mensaheng ito? Zaldi, bagamat ikaw ay nakalimutan mo ko nung ikaw ay nasa kapangyarihan, bagamat ang tatay mo ay naging malapit kong kaibigan at kliyente, sa katunayan, yung tatay mo ang 001, kauna-unahang kliyente ng aking bupete o law office, tayo naman po ay naging kahit papaano magkaibigan dahil nga nagsimula ang ating pagkakaibigan nung ikaw ay bata pa. So, bibigyan kita ng legal advice. Ang ginawa mo naman na pag-anunsyo na ang Marcos Jr. ang nasa taas o mastermind ng pangungurakot pagdating sa flood control funds at saka sa pantaunang budget ng DPWH ay isang bagay na po pwedeng magbigay sa iyo ng karapatan na humingi ng asylum. Unang-una, ang sinabi mo ay isang krimen at ikaw ay isang whistleblower, no? Whistleblower dahil naalalaman mo ang detalye ng ginagawa ni Marcos Jr. at ng kanyang pinsan na si Tambaluslos na pandarambong ng Kabanang Bayan dahil ikaw ay naging chairperson ng Committee on Appropriations. At ikaw din ay malapit na malapit kaalyado ni Speaker na dahil siya ay pinsang buo ni Marcos Jr., ikaw din ay naging katiwala ni Marcos Jr. So yung ginawa mong pag-anunsyo na ang mastermind sa lahat ng kabalustugan sa budget ay si Marcos Jr. ay importanteng testimonya na nagpapakita na tunay na magnanakaw si Marcos at siya talaga ang mastermind ng kabalustugan sa gobyerno. Dahil dyan, ikaw ay tinatawag na whistleblower. Bagamat wala tayong batas na nagbibigay proteksyon sa whistleblower sa Pilipinas, pag ito namang pagiging whistleblower mo ay magiging banta sa iyong buhay, yan ay basihan para ikaw ay humingi ng asylum. Dahil pag ikaw ay pinauwi sa Pilipinas, sigurado ako, napakalaki na pagkakataon na manininoy ka. Papatayin ka na lang dahil ikaw talaga ang kaisa-isahang tao na tumistigo na ang presidente ang siyang nasa ulo. Siya ang mastermind ng kabalustugan pagdating sa pangungurakot ng pondo ng bayan para sa mga infrastructure projects. In fact, ikaw lang ang may personal knowledge na 25 billion o 25% ng 100 billion ang na-deliver mo kay Marcos. Ikaw nga nagsabi tungkol doon sa text message ni Bersamin at ni Marcos Jr. na kinukumpirma ni Bersamin ang pangungulekta ng 25% tongpats o porsyento na naibigay kay Presidente Marcos. Ibig sabihin, bagamat ikaw ay pumasok sa bansang Czech Republic na walang passport, undocumented, and subject to summary deportation, pag ikaw ay humingi ng karapatan na makakuha ng asylum, hindi ka ipadideport ng Czech Republic. Dahil ang Czech Republic ay kasapi ng 1951 Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seeker. Ang gagawin mo lang, hihingin mo sa kapulisan, sa immigration police, na ikaw ay humihingi ng asylum dahil mayroong banta sa buhay mo, dahil ikaw nga ay whistleblower, kaisa-isahang tao na magbibigay testimonya na ang presidente ang mastermind ng kakurakutan sa Pilipinas. At pag ikaw ay humingi ng asylum, automatic, hindi ka na nila po pwedeng mapauwi sa Pilipinas dahil merong ang banta sa buhay mo dyan, dahil ang alam ko rin, talaga namang sinabihan ka rin ng Tambaluslos, Martin Romualdez, na kapag ikaw ay kumanta, papatayin ka. So yan ay legal na basihan para humingi ng asylum, dahil ang asylum talaga ay nagmula yan sa karanasan ng Europa nung pangalawang pandaigdigang digmaan na napakarami talaga na kapag sila ay nasurrender sa mga Nazis ay mapapadala sa mga gas chambers. Kaya ginagalang ng husto yan sa Europa dahil napakapait ng kanilang karanasan sa Europa, no? Na talagang namamatay sila dahil sa kanilang pananampalataya, pagiging Hudyo. Ngayon, ang pagiging asylum, binibigay lang yan
kung ikaw ay ginikipit hindi lang dahil sa iyong pananampalataya, hindi lang dahil sa iyong politikal na paniniwala, hindi lang yan dahil sa paninindigan, kung hindi kung meron talagang banta sa buhay mo, no, gaya ng ginawa mo na isinugal mo ang buhay mo nung ikaw ay nagbigay patunay sa kakurakutan ni Marcos Jr. Napakadali humingi ng asylum. Sasabihin mo lang sa pulis yan at matitigil na ang kahit anong extradition proceedings. Pero kinakailangan, hingin mo yan. Paulit-ulitin mong hingin yan. Dahil sa ngayon, sigurado ako na ang mga alagad ng bangag ay ginagawa ng lahat ng hakbang para ikaw nga ay mapadeport sa Marili dahil wala ka ng passport. Pero pag ikaw ay humingi ng asylum, hindi ka po pwedeng ma-extradite maski wala kang dokumento dahil yan ay kasama ng karapatang non-refoulement. Ang karapatan ng non-refoulement ay karapatan ng asylum seekers, unang-una, na huwag maparusahan dahil sila ay pumasok ng illegal, gaya mo na wala ng passport. At pangalawa, yun ang pinaka-importante karapatan na hindi ka dapat mapabalik sa bansa na linayasan mo dahil sa banta sa iyong buhay. Itong karapatan na humingi ng asylum ay karapatang pantao. Yan ay nakasaad sa Universal Declaration of Human Rights at sabi ng Korte Suprema, ang Universal Declaration of Human Rights, yung mga karapatan na kabahagi niyan, yan ay batas sa Pilipinas. Kapit lang, Zaldi, higing ka ng asylum, hindi ka mapapa-extradite, hindi ka nila mapapatay, at harinawa sa gobyerno ni Sara Duterte, ikaw ay magbigay ng testimonya para makalaboso panghabang buhay ang Marcos Jr. at Martin Romualdez. Keep safe. Ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines.